Hello! Shopee Express pa rin po kami. Dahil almost 1 month akong hindi nakapag-update sa inyo, sasagutin ko po lahat ng mga tanong nyo sa akin. Pati yung mga tanong nang nag-PM sa akin, isi-share ko rin po dito, sasagutin natin. Kailangan bang bumiyahe kahit may bagyo? Discretion po natin yan. Kung nag-attendance tayo at binigyan tayo ng dispatch at passable naman ang daan, kailangan nating bumiyahe. Kumusta po ang biyahe nyo ngayong October? Nakapag second trip po ba kayo? Honestly, ngayong October, isang beses lang kami nakapag second trip. That was on October 11. Nung sale ni Shopee nung 10/10, ipinagbawal ng aming monitoring ang second trip. Parang nagbigay sila ng priority sa biyahe ng sariling sasakyan ni Shopee. Yung orange, yun Poncan. Pero yun nga, kinabukasan ng October 11, humingi kami ng second trip at binigyan naman kami ng dispatch for second trip. Overall review ko po for October, mahina po ang aming biyahe as Shopee Express line haul sa first mile. Madali rin pong makapag-unload sa SOC 3 or sorting center sa Binyan, Laguna. In 30 minutes to 1 hour, nakakapag-unload na po kami. Wala din po kaming nakitang gabundok na parcel doon sa SOC 3. Ma'am, saan pwedeng mag-apply? Ayan, special thanks kay Sir Jeffrey. Nag-comment siya sa isa nating video. First miler at mid-miler din siya sa Full Wagon Cargo Company. Ayan, sinare ko na rin yung screenshot ng comment niya. Ang ganda ng sabi niya tungkol sa Full Wagon Cargo Company. Hindi naman to bawal kasi nasa public comment yon. Ito pa isa, JJLK Tracking Services. Ayan, special thanks din kay Ka-Ed Gutierrez. Si Ka-Ed naman ay four-wheeler din pero na-assign siya sa RTS or Return to Seller Parcels. Nag-return siya ng parcels doon sa seller namin kaya chinika ko na siya para sa inyo. Ito pa yung ibang agencies na pwede nyong pag-applyan. Gem Carpio Logistics, Brax Transport, Kaysen-Her Logistics, JBF Transport, Top Choice Logistics Services. Yung mga address po at ibang contact number niyan ay nasa previous video ko entitled Paano mag-apply sa Shopee Express. Ilalagay ko po yung link sa comment section at sa description. Question: Ate, regular ba kayong nakakabiyahe araw-araw? Yes po, sa seller namin dahil everyday sila may pasok from Monday to Saturday, nakakabiyahe po kami araw-araw. During sales na pumapasok ng Sunday si seller dahil kung malakas ang kanilang benta, pwede rin kaming pumasok ng Sunday. Discretion namin yon kung papasok kami o magde-day off. Ano pong mga sasakyan ang tinatanggap sa Shopee Express? Ang nakikita nyo sa screen ay ang mga units din na madalas kong makita o makasabayan during unloading. Ano po ba ang requirements pag-apply sa Shopee Express? Ang common requirements sa pag-apply sa Shopee Express ay driver's license, ORCR ng inyong sasakyan, at kung hindi ito nakapangalan sa inyo ay authorization letter from the owner, picture ng sasakyan sa loob, harap at likod. Kailangan po ba ng permit sa LTFRB? Pag nag-apply po tayo sa agency, hindi naman po agad-agad nire-require ng agency ang permit ng LTFRB. Magkano po ang rate per trip? Iba-iba po ang bigay ng bawat agency. Depende po ito sa cluster o location ng inyong seller at kung saang hub or sorting center kayo i-assign mag-unload. For your reference, kami po ay na-assign sa seller sa Binondo at usually kami ay nag-a-unload sa SOC 3 Binyan. Ang rate namin dyan ay 3,000. Kapag sa drop-off point or sa SOC 1 Parañaque kami pinag-unload, ang rate na bigay sa amin ng aming agency ay 2,500.
Meron pong nag-message sa akin, ate, tulungan mo naman akong magdesisyon kung kukuha kami ng sasakyan. Kikita po ba kami sa Shopee Express? For your reference po, ipapakita ko ang daily expenses namin. Dapat po nating i-consider ang location kung saan po tayo nakatira. Diyan po magkakaiba-iba ang expenses natin sa araw-araw. Kung ilang tollgate ang dadaanan nyo at expenses natin sa diesel. In my opinion, advantage po ito kapag may sarili ka ng sasakyan at naka-standby lamang sa garahe. Mas madali pong magdesisyon kapag galing sa zero income ang sasakyan. Disclaimer po, hindi po ako financial expert ha. Mag-base po tayo ng desisyon according sa kanya-kanyang pangangailangan at sitwasyon. But I hope nakatulong sa inyo yung mga informations na na-share ko. Sa pagdedesisyon po, always remember, constant ang changes sa Shopee Express. Second trips are possible and allowed, but not always. Next video po, magsishare po ako ng ideas ng iba pang pwedeng pagkakitaan ng ating van. Drive safely!